Part 1, ang pagkukunwari ng isang ama. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa gitna ng isang marangyang subdivision sa Makati, nakatayo ang isang napakalaking mansyon na tila simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Ang bawat sulok nito ay gawa sa pinakamahal na materyales. Ang mga chandelier ay kumikislap tulad ng mga bituin sa langit, at ang marmol na sahig ay napakalinis na makikita mo ang sarili mong refleksyon. Ito ang tahanan ng isa sa pinakabata at pinakamatagumpay na bilyonaryo sa bansa, si Adrian Villanueva. Sa edad na 35, nasa kanya na ang lahat. Siya ang ihi ng Villanueva Holdings, isang kumpanyang nagmamay-ari ng mga hotel, real estate, at iba't ibang negosyo sa loob at labas ng Pilipinas. Kilala siya bilang isang matalino, matapang, at walang pusong negosyante. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang buhay na hindi kayang punan ng pera, ang pagiging ama. 3 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang kanyang asawa na si Isabela dahil sa isang malubhang sakit. Iniwan siya nito kasama ang kanilang nag-iisang anak, si Liana, isang 6 na taong gulang na batang babae na may inosenteng mga mata at pusong puno ng pagmamahal. Simula noon, nagbago ang lahat kay Adrian. Naging mas tahimik siya. Mas malamig. Masarado sa mundo. At dahil sa kanyang abalang buhay bilang napilitan siyang kumuha ng yaya para alagaan si Liana. Doon pumasok si Elena Ramirez. Isang simpleng babae sa edad na 28 taong gulang. Wala siyang mamahaling damit. Wala siyang alahas. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita mo ang kabaitan at katapatan. Noong una, hindi interesado si Adrian sa kanya. Para sa kanya, isa lamang siyang empleyado, isang taong binabayaran para gawin ang kanyang trabaho. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, napansin niya ang kakaibang pagbabago kay Liana. Mas naging masayahin ito. Mas madalas itong ngumiti. Mas madalas itong tumawa. Isang gabi, habang pauwi si Adrian mula sa trabaho, napadaan siya sa harap ng kwarto ni Liana. Bahagyang bukas ang pinto. Narinig niya ang mahina at malambing na boses ni Elena. Hindi ka nag-iisa, Liana. Lagi akong nandito para sa'yo. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Elena na nakaupo sa gilid ng kama, hinahaplos ang buhok ni Liana habang ito ay nakangiti. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanyang puso. Ngunit agad niya itong itinaboy. Para sa kanya, hindi dapat siya maging emosyonal. Hindi siya dapat magtiwala agad. Dahil sa kanyang mundo, ang tiwala ay isang kahinaan. At ang kahinaan ay mapanganib. Lumipas ang mga araw. Patuloy na ginagawa ni Elena ang kanyang trabaho ng buong puso. Gigising siya ng maaga para ihanda ang almusal ni Liana. Tutulungan niya itong magbihis. Ihahatid niya ito sa school service. At sa gabi, babasahan niya ito ng kwento hanggang sa ito ay makatulog. Ngunit habang pinagmamasdan ni Adrian ang lahat ng ito, may isang bahagi ng kanyang isip na nagsisimulang magduda. Bakit napakalapit ni Liana kay Elena? Bakit tila mas komportable ito sa kanya kaysa sa sariling ama? Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, napansin ni Adrian na mas nakangiti si Liana habang kinakausap si Elena. Yaya Elena, pwede mo ba akong samahan bukas sa park? Tanong ni Liana. Ngumiti si Elena. Naman kung papayagan ng daddy mo. Tumingin si Liana kay Adrian. Daddy, please. Sandaling natahimik si Adrian. May trabaho ako, malamig niyang sagot. Bahagyang nalungkot ang mukha ni Liana. Ngunit bago pa ito tuluyang malungkot, nagsalita si Elena. Ayos lang po, sir. Kahit saglit lang po. Masaya lang po si Liana. Hindi agad sumagot si Adrian. Pinagmasdan niya si Elena. May kung anong hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam ng pagdududa. Kinabukasan, habang nasa opisina, hindi mapakali si Adrian. May kung anong bumabagabag sa kanyang isip. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may hindi tama. Kaya gumawa siya ng isang desisyon. Tinawagan niya ang kanyang head of security. Mag-install kayo ng additional hidden camera sa bahay, malamig niyang utos. Sir, may problema po ba? Tanong ng guard. Gawin niyo na lang ang sinabi ko. Okay po, sir. Pagkababa niya ng telepono, napatingin siya sa bintana.
Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang malaman kung mapagkakatiwalaan ba si Elena. O kung isa lamang siyang nagpapanggap. Ilang araw ang lumipas na kumpleto na ang mga kameras. Sa kanyang opisina, binuksan ni Adrian ang live feed mula sa kanyang laptop. Pinanood niya ang bawat galaw ni Elena. Sa simula, wala siyang nakitang kakaiba. Inaalagaan nito si Liana. Pinapakain. Pinaglalaro. Pinapatawa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pagdududa. Hanggang isang araw, may napansin siya. Sa screen, nakita niya si Elena na mag-isa sa sala. Walang ibang tao. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahang tumingin si Elena sa paligid. Parang sinisigurong walang nakakakita. Tumigil ang paghinga ni Adrian. Ito na ba ang sandaling hinihintay niya? May gagawin na ba itong masama? Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi niya inaasahan. Umupo si Elena sa sofa. At bigla itong napaiyak. Tahimik. Masakit. Tunay. Napakunot ang noo ni Adrian. Bakit siya umiiyak? Ano ang dahilan? Hindi niya maintindihan. Ngunit sa sandaling iyon, mas lalo siyang naging determinado. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. At para magawa iyon, magpapanggap siyang aalis. Hindi niya ipapaalam kay Elena. Hindi niya ipapaalam kahit kanino. At doon niya makikita ang tunay na kulay nito. Hindi niya alam na ang kanyang makikita ay sisira sa kanyang puso. Itutuloy Part 2. Part 2, ang pag-alis na isang kasinungalingan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Maagang nagising si Adrian Villanueva kinabukasan. Hindi tulad ng dati, wala siyang planong pumasok sa opisina. Sa halip, nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, tahimik na nakatitig sa sahig habang iniisip ang kanyang plano. Ang plano na siya mismo ang gumawa. Ang plano na magpapakita ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Sa loob ng maraming taon bilang isang negosyante, natutunan niyang huwag basta magtiwala. Maraming beses na siyang pinagtaksilan, mga kaibigan, mga business partners, at kahit mga taong akala niya ay loyal sa kanya. Para kay Adrian, ang tiwala ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinapatunayan. At ngayon, gusto niyang patunayan ni Elena kung karapat-dapat ba ito. Tumayo siya at isinuot ang kanyang mamahaling coat. Paglabas niya ng kanyang kwarto, nakita niya si Elena sa kusina, naghahanda ng almusal. Napansin agad siya ni Elena. Magandang umaga po, sir, magalang nitong bati. Tumango lang si Adrian. Tahimik. Malamig. Ngunit sa loob niya, may kakaibang pakiramdam. Sa dining table, nakaupo na si Liana, masayang kumakain ng kanyang pancake. Daddy, masaya nitong sigaw nang makita siya. Ngumiti ito. Ang inosenteng ngiti na hindi niya kayang baliwalain. Lumapit siya at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Good morning, mahina niyang sabi. Daddy, may pasok ka ba? Tanong ni Liana. Sandaling natahimik si Adrian. Ito na ang simula ng kanyang plano. Sagot niya. At kailangan kong umalis ng ilang araw. Tumigil si Liana sa pagkain. Umalis? May business trip ako. Agad na nalungkot ang mukha ni Liana. Gaano katagal? Hindi ko pa alam. Tahimik na yumuko si Liana. Masakit iyon para kay Adrian. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Para sa katotohanan. Pagkatapos ng almusal, naghanda si Adrian ng kanyang maleta. Ngunit ang totoo, hindi siya aalis ng lungsod. Mayroon siyang lihim na kondo, ilang minuto lamang ang layo mula sa mansyon. Doon siya mananatili. Doon siya magmamasid. Doon niya malalaman ang katotohanan tungkol kay Elena. Bago siya umalis, tinawag niya si Elena. Elena! Po, sir. Aalis ako ng ilang araw. Opo, sir. Responsibilidad mo si Liana. Opo, sir. Hindi ko po kayo bibigin. Diretso siyang tumingin sa mga mata nito. Hinahanap ang kahit anong senyales ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita niya ay katapatan. At iyon ang lalong nagpagulo sa kanyang isip. Tumango siya at umalis ng bahay.
Ngunit hindi niya alam na ang pag-alis niyang iyon ay simula ng pagbabago ng kanyang puso. Pagdating niya sa kanyang lihim na kondo, agad niyang binuksan ang kanyang laptop. Isa-isang lumabas sa screen ang live feed mula sa mga hidden cameras sa kanyang bahay. Sala, kusina, hallway, at kwarto ni Liana. Nakita niya si Elena na nililinis ang mesa. Normal. Tahimik. Walang kakaiba. Lumipas ang mga oras. Pinanood niya ang bawat galaw nito. Hanggang sa dumating ang gabi. Nakita niya si Elena na pinapatulog si Liana. Yaya, mahina na sabi ni Liana. Yes, sweetheart, sagot ni Elena. Miss ko na si Daddy. Sumikip ang dibdib ni Adrian habang pinapanood iyon. Umiti si Elena. Babalik din siya. Promise. Promise. Hinaplos nito ang buhok ni Liana. At doon, napansin ni Adrian ang isang bagay. Ang paraan ng pagtingin ni Elena kay Liana. Parang hindi lang isang yaya. Parang isang ina. Lumipas ang 2 araw. Patuloy siyang nanonood. Patuloy siyang naghihintay ng pagkakamali. Ngunit wala siyang makita. Hanggang sa isang gabi, may nangyari na hindi niya inaasahan. Sa screen, nakita niya si Liana na biglang umiyak. Mukhang may sakit. Agad na lumapit si Elena. Ano ang masakit? Nag-aalalang tanong nito. Masakit ang tiyan ko, di. Nataranta si Elena. Agad nitong kinuha ang thermometer. Sinukat ang temperatura ni Liana. Napakunot ang noo nito. May lagnat. At mataas. Walang pag-aalinlangan, agad niyang binuhat si Liana. Isinuot ang kanyang jacket. At lumabas ng bahay. Napaupo si Adrian. Kinabahan. Hindi niya inaasahan iyon. Agad niyang kinuha ang kanyang susi. At sumunod. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Elena sa waiting area. Hawak ang kamay ni Liana. Mukhang pagod. Mukhang nag-aalala. Mukhang nasasaktan. Tahimik siyang nakatingin mula sa malayo. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagpakita. Gusto niyang makita ang katotohanan. At ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hinaplos ni Elena ang buhok ni Liana. At mahina itong nagsalita. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. May luha sa kanyang mga mata. Tunay. Walang halong pagpapanggap. Sa sandaling iyon, may kung anong nabasag sa puso ni Adrian. Isang pader na matagal na niyang itinayo. Ngunit hindi pa niya alam na ang tunay na katotohanan ay hindi pa niya nakikita. Itutuloy is Part 3. Itutuloy is Part 3. Part 3, ang katotohanang hindi niya inaasahan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik na nakaupo si Adrian Villanueva sa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa labas ng ospital. Nakapatay ang makina, ngunit ang kanyang isip ay parang isang bagyong hindi mapigilan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapasok. Hindi rin siya makaalis. Sa loob ng ospital, ang kanyang anak na si Liana ay nakahiga sa kama, habang ang yaya nitong si Elena ang nag-aalaga dito. Hindi siya ang tunay na ama. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Takot. Takot na baka may mangyari sa kanyang anak. Takot na baka mawala ito tulad ng pagkawala ng kanyang asawa. At mas higit sa lahat, takot sa katotohanan. Sa loob ng ospital, nakaupo si Elena sa tabi ni Liana. Nakahawak ang maliit na kamay ng bata sa kanyang kamay. Mainit pa rin ang noo nito. Ngunit mahimbing na itong natutulog. Hindi umalis si Elena. Hindi siya kumain. Hindi siya nagpahinga. Nanatili lang siya doon. Tahimik na nagbabantay. Paminsan-minsan, hinahaplos niya ang buhok ni Liana. Parang isang ina na nag-aalaga sa sariling anak. Lumipas ang ilang oras. Nagising si Liana. Yaya, mahina nitong sabi. Agad na lumapit si Elena. Nandito lang ako, malambing niyang sagot.
Nasaan si Daddy? Sandaling natahimik si Elena. Alam niyang mahal na mahal ni Liana ang ama nito. Ngunit alam din niyang madalas itong wala. Babalik din siya, sagot niya. Kailan? Hindi agad nakasagot si Elena. Sa halip, umiti siya ng mahina. Sa tamang panahon. Sa labas ng pinto, narinig iyon ni Adrian. Hindi sinasadya, napalapit siya. Napahinto siya nang marinig ang usapan. Hindi siya makita ni Elena. Ngunit kitang-kita niya ang katotohanan. Walang galit sa boses nito. Walang reklamo. Walang sama ng loob. Tanging pagmamahal lamang. Para sa kanyang anak. Kinabukasan, bumuti na ang pakiramdam ni Liana. Pinayagan na itong makauwi. Tahimik na sumunod si Adrian sa kanilang sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa mansyon. Hindi pa rin siya nagpapakita. Gusto pa niyang makita ang katotohanan. Gusto pa niyang makasigurado. Sa loob ng bahay, dinala ni Elena si Liana sa kwarto nito. Pinahiga ito. At magpahinga ka, sabi niya. Opo, Yaya. Babalik ako. Magluluto lang ako ng sopas para sa'yo. Ngumiti si Liana. Thank you, Yaya. Lumabas si Elena ng kwarto. At doon. Bigla siyang napahinto. Walang ibang tao sa paligid. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa. At doon. Tumulo ang kanyang luha. Hindi niya ito napigilan. Tahimik siyang umiiyak. Hindi dahil sa pagod. Kundi dahil sa sakit na matagal na niyang kinikimkim. Sa labas ng bahay, pinapanood iyon ni Adrian sa kanyang laptop. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito ang inaasahan niyang makita. Hindi isang magnanakaw. Hindi isang sinungaling. Kundi isang babaeng umiiyak. Isang babaeng nasasaktan. Ngunit bakit? Ano ang dahilan? Ano ang itinatago niya? Lumipas ang ilang minuto. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Tumayo siya. At naglakad papunta sa kusina. Binuksan niya ang kabinet. Kumuha siya ng isang lumang envelope. Tahimik niya itong tinitigan. May lungkot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob nito ay may isang lumang litrato. Litrato ng isang batang babae. Napakaganda nito. At kahawig na kahawig ni Liana. Napahawak si Elena sa kanyang bibig. At muling napaiyak. Hindi ito nakita ni Adrian ng malinaw sa kamera. Ngunit nakita niya ang sakit sa mukha nito. At iyon ang sumira sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nasasaktan habang pinapanood ang babaeng ito. Isang babaeng dapat ay empleyado lamang. Ngunit bakit parang may mas malalim na dahilan? Kinagabihan, habang natutulog si Liana, tahimik na pumasok si Elena sa kwarto nito. Umupo siya sa tabi ng kama. At hinaplos ang buhok nito. Napakabuti mong bata, mahina niyang sabi. May luha sa kanyang mga mata. Hindi mo alam kung gaano kakahalaga. Sa labas ng bahay, narinig iyon ni Adrian sa audio ng kamera. At sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magduda. Hindi kay Elena, kundi sa sarili niya. Nagkamali ba siya? Mali ba ang kanyang mga hinala? Mali ba ang kanyang paghusga? Ngunit hindi pa niya alam na ang pinakamalaking katotohanan ay malapit na niyang matuklasan. Isang katotohanang magbabago sa kanyang buhay. Habang buhay. Itutuloy Easy Part 4. Part 4, ang lihim ng puso ni Elena. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa loob ng mansyon, tahimik ang gabi. Ang ilaw mula sa chandelier ay malabo, tila nakikinig sa bawat tahimik na hininga. Sa kwarto ni Liana, nakahiga ang bata, mahimbing na natutulog. Nakalagay sa tabi niya si Elena, tahimik na nagbabantay, halos hindi humihinga, tila bawat galaw ay iniingat na para sa kaligtasan ng bata. Habang pinagmamasdan niya si Liana, napansin ni Elena ang isang lumang larawan sa mesa. Ito ay isang litrato ng isang maliit na batang babae na may ngiti na kahawig ng bata niyang inaalagaan. Napaiyak siya sa biglaang emosyon.
Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang pisngi habang marahan niyang hinaplos ang larawan. "Oh, Sofia," bulong niya. "Sana malaman mo balang araw kung gaano kita minahal kahit hindi ka pa naririnig ang katotohanan." Ngunit ang salitang iyon, kahit na sadyang bulong lang, ay narinig ni Adrian. Nakatayo siya sa isang lihim na bahagi ng mansyon, tago sa dilim, at pinapanood ang lahat ng nangyayari sa kwarto ni Elena sa pamamagitan ng mga hidden cameras. Ang nakikita niya ay hindi ang inaasahan niya, walang pandaraya, walang kasinungalingan. Isang babaeng umiiyak, umiibig at tapat sa kanyang tungkulin. Habang natutulog si Liana, dahan-dahan lumapit si Elena sa kanyang bag, kinuha niya ang isang maliit na diary at inilagay sa tabi ng kama ng bata. Ang diary ay puno ng mga sulat, kwento, at mga lihim na hindi niya kayang sabihin sa sinuman. "Balang araw, Sofia," mahina niyang sambit, "malalaman mo ang lahat. Malalaman mo kung bakit ako nandito, at sana matutunan mong mahalin ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo." Ngunit hindi niya alam, sa kabilang silid, si Adrian ay nakakaramdam ng isang matinding pagsisisi. Ang plano niyang ipagsubok kay Elena ay tuluyang bumaliktad. Sa halip na makita ang panlilinlang, nakita niya ang kabutihan. At sa bawat galaw ni Elena, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sariling kasalanan. Kinabukasan, bumangon si Adrian ng maaga. Hindi tulad ng dati, hindi siya agad nagpunta sa opisina. Sa halip, pinili niyang maglakad-lakad sa hardin ng kanyang mansyon. Ang mga rosas ay namumukadkad, ang mga dahon ay basa pa sa hamog. Ngunit kahit gaano man kaganda ang paligid, ang isip niya ay puno ng pagkabahala. "Paano ko nagawa iyon?" bulong niya sa sarili. "Nagpanggap akong aalis, sinubukan ko siyang hulihin at lahat ng nakita ko ay kabutihan. Lahat na nakita ko ay pagmamahal sa anak ko." Ang mga alaala ng mga nakaraang taon ay bumalik, ang pagpanaw ng kanyang asawa, ang pagiging mag-isa ni Liana, at ang bawat sakripisyo ni Elena. Samantala, sa kusina, si Elena ay naghahanda ng almusal. Tahimik ang bawat galaw, bawat hakbang ay puno ng pagmamalasakit. Nang makita si Liana na dahan-dahang bumangon, agad siyang lumapit. "Good morning, sweetheart," sabi niya habang hinaplos ang buhok ng bata. "Good morning, Yaya Elena," sagot ni Liana, umiti habang nakatingin sa yaya niya. Ngunit bago pa man tuluyang makainom ng gatas si Liana, naramdaman ni Elena ang presensya ni Adrian. Nakita niya ito sa salamin sa kusina. Tumigil siya. Tahimik. Hindi alam kung paano kumilos. Lumapit si Adrian, tahimik. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay puno ng emosyon na matagal niyang hindi naramdaman. "Elena," mahina niyang sabi. Tumayo si Elena, tinitigan siya. "Sir." Hindi agad sumagot si Adrian. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin pero nagkamali ako." Napakunot ang noo ni Elena. "Sir, akala ko kailangan kitang subukan. Akala ko kailangan kitang hulihin para malaman kung tapat ka sa anak ko, pero lahat ng nakita ko ay kabutihan mo. Lahat ng ginawa mo ay pagmamahal at naramdaman ko nagkamali ako." Tumigil si Elena sa kanyang ginagawa. Tahimik na nakatingin kay Adrian. May halong pag-aalala, pagdududa at pasensya. "Gusto kong malaman mo," patuloy ni Adrian, "na nagkamali ako sa paghusga sa'yo. Hindi mo dapat pinagtiyagaan ang aking plano, at salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Liana." Huminga si Elena ng malalim. "Sir, hindi ko kailanman iniisip na magiging ganito ang sitwasyon. Ang mahalaga lang po sa akin ay si Liana. Siya po ang pinakamahalagang bata sa mundo para sa akin." Ang mga salita ni Elena ay tulad ng kidlat na tumama sa puso ni Adrian. Napaisip siya, hindi lang ito simpleng yaya. Ang dami ng sakripisyo, kabutihan, at pagmamahal na ipinapakita ni Elena ay higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Dumating ang oras ng tanghalian. Si Adrian ay tahimik na nakaupo sa mesa, pinapanood si Elena habang nag-aalaga kay Liana. Nakita niya kung paano ipinapakita ni Elena ang pasensya, kabaitan at pagmamahal. "Sir," mahina nang sabi ni Elena, "bukas po, may meeting po kayo sa opisina, baka gusto ninyong magpahinga muna." "Hindi," sagot ni Adrian. "Gusto kong manatili dito at tingnan ang lahat." Sa loob ng ilang oras, nakita niya ang mga simpleng bagay, si Elena na naghahanda ng pagkain, naglilinis ng mga laruan ni Liana,
nagtuturo ng mga simpleng aralin sa bata, at nagbibigay ng mga maliliit na yakap at halik sa noo ng bata bilang palatandaan ng pagmamahal. At sa bawat eksenang iyon, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang sariling kasalanan. Pagdating ng hapon, humarap siya kay Elena. "Gusto kong malaman bakit ka talagang nandito?" tanong ni Adrian, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Tumango si Elena at dahan-dahang nagsalita. "Sir, Liana po ang anak ng aking matalik na kaibigan. Nang siya ay nagkasakit at pumanaw, ipinangako ko sa kanya na aalagaan ko ang kanyang anak. Hindi po ito para sa pera, hindi po ito para sa trabaho, ito po ay para sa pagmamahal." Napahinto si Adrian. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang bawat pag-aalinlangan, bawat takot, bawat pangamba na naramdaman niya noong una ay unti-unting napawi. Napagtanto niya na ang kabutihan ni Elena ay hindi kailanman sinusubok. Hindi kailanman nilalabag ang tiwala niya sa bata. Ang tanging layunin ni Elena ay protektahan at mahalin si Liana. Sa gabing iyon, habang natutulog na si Liana, umupo si Adrian sa tabi ng kanyang yaya. Tahimik nilang pinagmamasdan ang bata. "Elena," mahina niyang sabi, "salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Liana. Hindi ko alam kung paano ko ito maipapahayag, pero sa totoo lang ikaw ang dahilan kung bakit siya masaya. At sa totoo lang, ikaw rin ang dahilan kung bakit ako nagsimula muling umasa." Ngumiti si Elena, maihalong lungkot at saya. "Sir, hindi ko po ito ginawa para sa pasasalamat. Ginawa ko lang po ang tama at mahal ko po si Liana, tulad ng isang ina." Napatingin si Adrian sa kanyang anak, sa kanyang yaya, at sa kabutihan na bumabalot sa buong tahanan. Ang puso niya, na matagal nang matigas at sarado, ay unti-unting nabalisa, unti-unting nabago. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kahulugan ng pamilya at ng pagmamahal na hindi mabibili ng pera. Itutuloy is Part 5, Final, Emotional Reveal at Reconciliation. Part 5, ang katapusan ng lihim at pagbabalik ng puso. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang gabi sa mansyon. Ang ilaw mula sa chandelier ay malabo, tila iniingat ang bawat sandali sa loob ng tahanan. Nakahiga na sa kama si Liana, mahimbing ang pagtulog, ngunit ang kapayapaan ng bata ay resulta ng pagmamahal at sakripisyo ni Elena. Sa sala, nakaupo si Adrian Villanueva, tahimik at nakatitig sa fireplace. Ang apoy ay naglalaro sa kanyang mga mata, ngunit mas malalim ang iniisip niya kaysa init ng baga. "Paano ko nagawa iyon?" bulong niya sa sarili. "Nagplano akong subukan ang yaya at lahat ng nakita ko ay kabutihan. Lahat ng ginawa niya ay pagmamahal sa anak ko. At sa aking sariling plano ako ang nagkamali." Sandaling lumingon siya at nakita si Elena na naglilinis ng mesa sa kusina. Hindi siya napansin ni Elena, ngunit ang bawat kilos nito ay puno ng kabutihan. Ang bawat haplos, bawat ngiti kay Liana, ay nagpapakita ng isang pusong tapat at walang bahid ng kasinungalingan. Tahimik na lumapit si Adrian. "Elena," mahina niyang sabi. Tumigil si Elena. Tumayo at tiningnan siya. "Sir." Hindi agad nagsalita si Adrian. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero nagkamali ako. Ang plano kong subukan ka nagbunga ng kabaligtaran. Hindi ka pala isang masama. Hindi ka pala sinungaling." Napakunot ang noo ni Elena. "Sir," mahina niyang sagot, may halong pag-aalinlangan. "Gusto kong malaman mo," patuloy ni Adrian, "na pinagsisihan ko ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Ang aking pagdududa, ang aking planong magpanggap na aalis lahat ng iyon mali. Nagkamali ako, Elena. At salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Liana. Hindi ko alam kung paano ko ito maipapahayag, pero salamat." Huminga si Elena ng malalim. "Sir, hindi ko po ginawa ang lahat para sa pasasalamat. Ginawa ko lang po ang tama at mahal ko po si Liana, tulad ng pagmamahal ng isang ina." Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Adrian. Napaiyak siya ng tahimik, ngunit ang luha na iyon ay hindi kahinaan, ito ay muling pagbubukas ng kanyang puso. "Hindi ko alam," sagot niya, halos bulong, "kung paano ko naipakita sa iyo ang aking pasasalamat, pero sana matutunan mong tanggapin ito." Ngumiti si Elena, maihalong lungkot at saya. "Sir, ang mahalaga po ay si Liana. At bilang yaya niya, ang tungkulin ko po ay alagaan siya at mahalin siya.
Kinabukasan, may espesyal na araw sa mansyon. Hindi inaasahan ni Elena, ngunit inihanda ni Adrian ang isang maliit na salu-salo para sa kanyang pagkakamit ng katapatan at pagmamahal sa anak niya. Liana, gising na, mahinang bulong ni Elena. Tumayo si Liana at nakangiti sa yaya. Good morning, Yaya Elena. Ngunit bago siya makalapit, lumapit si Adrian. Good morning, sweetheart. Hinaplos niya ang buhok ni Liana. Napatingin si Elena kay Adrian. May kakaibang ngiti sa kanyang labi. Sir, gusto kong pasalamatan ka sa lahat, sabi ni Adrian. Hindi lang bilang yaya kundi bilang isang taong naging parte ng aming pamilya. Napuno ng luha ang mga mata ni Elena. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng bilyonaryo. Sir, hindi po ako karapat-dapat. Tama ka, sagot ni Adrian, may ngiti. Hindi ka lang karapat-dapat, ikaw ay higit pa sa aking inaasahan. Habang naglalakad si Liana sa hardin, biglang humarap siya kay Elena at ni Adrian. Yaya Elena, Daddy. Tahimik na napatingin si Adrian. Yes, sweetheart. Salamat po, Yaya Elena. At Daddy, salamat din po sa yaya, mahina ngunit tapat ang mga salita ng bata. Napahinto si Elena. Napangiti si Adrian. Ang eksenang iyon ay punong-puno ng pagmamahal, pasasalamat at bagong simula. Ilang araw ang lumipas, nagpatuloy ang bonding ng tatlong tao. Si Adrian ay nagsimulang maging mas malapit sa anak niya. Hindi na siya malamig o laging abala sa negosyo. May oras na siya para sa mga simpleng bagay, maglaro sa hardin, magbasa ng kwento sa gabi, at simpleng yakapin si Liana. Si Elena naman ay nagpatuloy sa kanyang sakripisyo. Ngunit ngayon, hindi na ito tahimik o palihim. Ang kanyang lugar sa tahanan ay kinilala, at ang kanyang katapatan ay pinahalagahan. Ang lahat ay nagbago, ang tahanan ay puno ng tawa, pagmamahal at saya. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay naging tahanan ng isang pamilya. Sa isang huling eksena, nakaupo si Adrian, Elena at Liana sa sala. Pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw mula sa malaking bintana. Alam mo, Elena, mahina na sabi ni Adrian, sa loob ng maraming taon, akala ko ang pera ang pinakamahalaga. Pero ngayon natutunan ko na ang pagmamahal, tiwala at kabutihan ang tunay na yaman. Ngumiti si Elena, hawak ang kamay ni Liana. Siriyon po ang pinakamahalaga talaga. Tahimik silang tatlo, nakangiti at nagmamasid sa mundo. Sa mga mata ni Adrian, nakakita siya ng bagong simula, isang pamilya, muling kumpleto at puno ng pagmamahal. Ang dating bilyonaryo na puno ng pagdududa at galit ay muling natutong magmahal. Ang yaya, na dati simpleng tagapangalaga lamang, ay naging ina sa puso at damdamin ng isang bata. At ang batang si Liana, na puno ng inosente at pagmamahal, ay natutong tanggapin ang dalawang taong handang magmahal sa kanya ng buong puso. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ng kwento. Ang tiwala, pagmamahal, at kabutihan ay higit sa anumang kayamanan sa mundo. Ang lahat ng pagkakamali, pagsubok, at lihim ay napagtagumpayan ng pagmamahal. At sa bawat puso na bukas sa kabutihan, laging may pagkakataon para sa bagong simula. Wakas.